Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Ako na naman po si Jennifer S. Channel. Meron po tayong share ngayong araw. Gusto ko pong ipaalam sa inyo ang mga advantages at saka disadvantage sa mga ginagamit nating apps like yung grocery app. So yung grocery ay malaking tulong ito sa atin lalo na kung kapos tayo sa puhunan sa mga paninda natin. So nagagamit natin itong kanilang ilista. So, ano bang kinagandahan sa ilista? Ayan, maganda ang ilista kasi kung matagal na kayong gumagamit ng grocery, meron silang ino-offer na, let's say, 5,000 na loading na pwedeng gamitin natin as pautang and then pwede nating bayaran ito every collection day nila, like example, once a week. Like example, dito sa akin ay every Friday. Ayan, yun yung singilan nila dito sa akin tindahan. So maganda yan kasi kung kulang ka sa puhunan, sa ganitong item, pwede mo madagdagan ang tindahan mo gamit ang ilista ng grocery. Pero mga kasari, mamaya na yung pero. Eto mo nang maganda. Lalo na kung ikaw ay naglo-load, kung kulang naman ang inyong puhunan sa paglo-load, o aksidenteng naubusan ka ng load, pwede mong gamitin yung kanilang app na ilista at pwede kang mag-load doon. Ayan. So, ang ano lang dyan, mga kasari, is bukod sa pwede mo siyang utangin, meron ka ding cashback na makukuha sa kanila. Pero hindi lang, hindi kalakihan sa tulad ng normal loading. Halimbawa, kung magpapaload ka ng let's say 20 pesos, so ang singil natin kay customer sa akin ay magiging 23. So ngayon, yung magiging 20 pesos na dapat ay meron ka pang cashback na makukuha kapag dito sa normal loading. Halimbawa, nandyan lang sa 19 pesos. Halimbawa, may piso ka. So, sa ilista naman, ang piso na makukuha mo dito sa normal loading, makukuha mo na lang sa kanila ng 50 centavos. Mga ganyan. So, 50 centavos, aside from doon sa pinatong mo na 3 pesos, so magiging 350 yung tutubuin mo or kikitain mo sa 20 pesos na loading. Sample lang yun, mga kasari. So, on and so forth, kung magkano yung ipapaload ni customer. And then, kung ilang beses mo siya nagagamit sa isang araw, so automatic magto-total yun kung magkano lahat for the whole week. And then, sisingilin ka na halimbawa ng every Friday. Ang maganda dyan, kung open ang tindahan mo. So, masisingil ka nila. Let's say, ang babayaran mo is nakagamit ka ng 3,000 sa isang linggo dahil marami kang load na pwedeng i-access sa kanila. May dito, may Smart, may Globe, ayan. So, lahat ng loading available sa kanila. Dumating na ngayon mga kasari ang singilan portion ng grocery. So dito na tayo magkakaroon ng disadvantage or advantage na sinasabi ko. Advantage sa iyo mga kasari kasi 1 week mo siyang nagamit at sisingilin ni grocery ay isang linggo pa. So pwede mo pang ma-rolling yung kanilang loading na naging pera na nasa iyo. Let's say malakas ang loading mo, maabot ka ng 5,000, nasagad mo yung 5,000 nila na load. So, yung 5,000, pwede mo ma-enroll sa mga ibang mga paninda mo. So, matutubuan mo pa siya. Kikita ka pa doon sa kanilang load na ginamit mo and 1 week pa nila sisingilin. So, yun ang tinatawag ko or nasasabi kong advantage para sa iyo. Ngayon, meron naman tayong disadvantage na pag-uusapan. Disadvantage naman sa iyo mga kasari kapag siningil ka at hindi ka nakakabayad sa kanila. Automatic, meron silang fee na processing fee or late payment fee na i-add sa yung utang na load. Ayan. So, kung magkano yung naiano mo, meron silang 3% na i-add sa iyo. So, kung isipin mo, kapag hindi mo siya nabayaran on the spot, on time, na naniningil sila, magkakaroon ng penalty. Yun ang tinatawag nila na penalty. Yun ang tinatawag ko na disadvantage para sa iyo kapag gumagamit ka ng ilista na loading or ilista na paninda na hindi mo mabayaran on time. So, meron tayong penalty payment na babayaran kay grocery. And, ito pa, isa pang disadvantage dahil ito ay experience ko sa kanila. Hindi naman ibig sabihin na experience ko na maniningil sila sa akin on the spot and hindi ako nagbabayad. Nagbabayad ako. Ang problema, kaya ako nalalagyan ng late payment fee kasi time na maningil sila sa close ang aking tindahan. Hindi ako nagko-close dahil ayaw ko magbayad, kundi close ako kasi let's say may emergency, umalis ako, nagsara. Or namili ako, nagsara. Nagsara ako sandali, ang problema, ito si shipper, ito si collector.
hindi makapaghintay or hindi man lang tumawag na mangoleksyon sila, 'di ba? So yun ang hindi maganda part ng ating sari-sari store kapag tayo ay gumagamit ng ilista. Kasi hindi naman natin sinasadya na magsarado tayo. And yung time pala na nagsara ka, time naman na dumating si collector, ayan, para magkoleksyon sa'yo. Ayun na nga ang problema. Magugulat ka na lang, magkakaroon ka na pala ng late payment fee na hindi mo naman sinasadya o hindi mo alam. Pagbalik na lang ni collector, makita mo na lang yung meron na palang additional na charge sa yung ilista kasi nga siningil ka, hindi ka nakabayad. Kaya lang, hindi ka nga nakabayad dahil wala ka. O hindi kayo nagkikita, hindi kayo nagkakasalubong ni collector. So, comment down below mga kasali. Anong magandang suggestion dyan o magandang gawin ni grocery para naman tayong mga sari-sari store owner ay hindi tayo madismaya or mawala ng gana na umorder sa kanilang app. Kasi kung honest to goodness ka na sari-sari store owner, talagang maiinis ka naman. Kasi nga, hindi naman kayo nagkaabot o hindi naman kayo nagkikita doon sa kolektor na yon, tapos bigla na lang merong additional payment ang iyong ilista. Diba? So, maliit lang ang tinutubo natin sa ating mga paninda and then lalagyan pa nila ng charge. Pwede namang siguro maglagay sila ng charge kung yung ganito ang nangyayari. Siningil si may-ari tapos hindi siya nagbabayad. Ayun talaga yon. Meron talagang masasabi nating point si grocery na mag-a-add siya dahil hindi ka naman nagbabayad. Pero kapag naman inaningil sila at sarado naman ang tindahan mo at hindi nila alam kung anong dahilan kung bakit ka nagsara, huwag naman sanang lagyan ng interest o late payment fee. Kasi pwede naman nilang balikan kinabukasan or balikan maya-maya. Or let's say, iba na ang route nila, iba na ang ruta nila, hindi na dito. So, marami pa silang koleksyon na gagawin. Ayan. So, the next day, pwede naman nilang balikan. Kasi para din sa para din sa may-ari ng tindahan na hindi naman basta-basta nilang magbayad ng additional fee kung hindi naman niya sinasadyang magsara ang kanyang store. So, yun ang aking comment dyan kay grocery mga kasali na minsan parang nawalan kang ganang gumamit sa kanilang ilista kasi nga hindi mo naman sinasadyang hindi ka magbayad tapos biglang mayroon ng late payment fee na naka-attach doon sa kanilang collection day. So, yun ang nangyayari mga kasari. Nagreklamo ako na sabi ko, bakit may payment o may late charge, may charge ako na hindi naman kami nagkikita noong collector. Kaya ang ginawa nila, itong huli, siguro dahil 3 days lang nagamit ko ang kanilang ilista, ayun, yung 557 na ilista ko na load, hindi na sila naglalagay ng charge. So, kaya ko ito i-share sa inyo mga kasari kasi gusto ko na para maiwasan din ninyo na halimbawa, malaki na ang nagagamit niyo sa ilista, tapos biglang hindi kayo nakabayad dahil mayroong mga dahilan. Lahat naman ng mga tao ay may kanya-kanyang dahilan kung bakit nag-close, kung bakit nagsara, ayan, may mga emergency. So, para maiwasan din niyo yun mga kasari, isip-isip muna bago gumamit ng ilista ng malaki-lakihan na. Ayan. So, ngayon naman mga kasari, gusto ko namang i-share sa inyo yung kahapon ko na sinare sa inyo, gusto ko kayong i-update. Yung sa tungkol sa itlog ba? Diba yung itlog ko kahapon, konti na lang. So ngayon nakabili kami, kaso 4 na trays lang. So ito pakita ko sa inyo. So ito mga kasari, yung sinasabi ko sa inyo, nakabili nga ako ng itlog, pero sobrang mahal, sobrang taas. So ito ay 240 ang tray, medium lang siya. So benta ko na lang yan ng 10 pesos para may 60 pesos ako na tutubuin sa itlog na yan. Wala na talaga makukuha ng itlog mga kasari. Ito lang, 4 na tray lang ang nakukuha natin. So yun na mga kasari, aking share, no? Yung ating itlog ay na-update ko na pero 4 lang na trays. And yun lang ang aking yaw-yaw for today mga kasari tungkol sa aking lista. Na para maiwasan din ninyo mga kasari na kung halimbawa medyo malaki na yung ginagamit yun sa ilista tapos sadyang emergency or sa mga anumang kadahilanan hindi tayo nakapagbayad. So meron silang charge payment na ipapatong sa ating babayaran sa kanila. So, para lang hindi masyadong malaki ang magiging tubo nito, o babayaran na lang natin on time. So, ako naman hindi ko sinasadya na hindi siya mabayaran kasi nag-close lang ako at nag-grocery. And
pumunta pala sila dito at naningil sa akin, so wala ako. So parang nagwawala ako dahil hindi ko naman, may pambayad naman ako. Kaso lang, hindi kami nagkita. So yun lang ang aking share dito sa aking YouTube channel. Thank you again sa aking mga subscriber dyan at sa mga dumadagdag pa na bagong subscriber ko dito sa aking channel. Maraming salamat po sa inyo. And try ko na everyday makapag-upload na tayo dito sa ating channel. Kahit lumang cellphone ito, pagtsatsagaan ko na. Ayan, hinanap ko pa itong cellphone na ito, naisip ko na ay, alam, matagal na ako hindi nakapag-upload. Ano nang gagamitin kong cellphone kasi hindi pa ako nakabili. Ayun. So thank you so much guys for watching and happy selling po sa aking mga kapakasari-sari store owner dyan. And sa aking mga viewers, maraming salamat po sa patuloy na pag-support dito sa ating channel. Thank you so much and God bless everyone and happy selling all. Bye-bye!